Inalam mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang update sa isang flood mitigation project sa bahagi ng Quezon City na madalas bahain. Ito'y bilang paghahanda sa nalalapit na panahon ng tag-ulan. At ayon sa Pangulo, hindi lang sa Metro Manila ang hakbang ng gobyerno kontra baha. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Trauma na para kina Linda ang baha na kanilang nararanasan sa Barangay Tatalon sa Quezon City tuwing may sama ng panahon. Minsan, abot kasi hanggang sa ikalawang palapag ng kanilang bahay ang baha. Ang hirap talaga po, sir, kasi yung paglinis, paghakot ng mga gamit, iakit sa taas. Ang hinaing na yan ng mga tulad ni Linda ang naistugunan ng pamahalaan. Kaya ngayong araw, inalam mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang estado ng ginagawang flood mitigation project sa G. Araneta na sinimulang isaayos mula noong Marso ng nakaraang taon. Bahagi ng Drainage System Improvement Project ang mas pinalawak na kapasidad ng mga tubo na ngayon ay nasa 10.18 cubic meters na mula sa dating 1.91 cubic meters. Dahil dito, inaasahang mapapabilis nito ang pagbaba ng baha mula sa dating mahigit 19 na oras tungo sa mahigit 3 oras na lamang. Makatutulong na rin ito upang mabawasan ang nakatenggang tubig, panganib sa kalsada at pagsisikip ng trapiko. But this is one of the areas that are critical. Kaya ito, nandito tayo. But it is not the only area that we are doing this kind of interventions to make sure that we find a way to bring the water na ilabas ang tubig at para naman hindi na masyadong mabaha. Palagay ko, pagdating ng tag-ulan, maghuhukay pa sila ng mga isang metro pa daw. Kulang pa daw yung pagkabawas nila doon sa lupa. 1 metro pa daw. At malamang at mararamdaman na kaagad kapag tayo ay nasa tag-ulan na, ay makikita natin na malaking mababawasan. Mayroon ding 2 pumping station na pansamantalang ilalagay. Pero sabi ng presidente, meron na tayong pump dito, may bomba na rito para pagka meron na namang tubig na dumarating dito dahil dito historically pagka masyadong malakas ang ulan o kahit na may ulan, basta may ulan lang, baha agad dito eh. Kaya kailangan natin itong pumping station. Sa susunod siguro ay itong pumping station, temporary lang ito. Sa susunod ay gagawin natin permanent sa malapit-lapit sa San Juan River. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos Jr. na bagaman inuuna ang Metro Manila, kasabay ding isinasagawa ang mga flood mitigation efforts sa iba't ibang bahagi ng bansa. This is only one part of the interventions that we will be making. Isa lang ito, napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas. And that is a way to find a way to flood control. Maganda din kung maayos yan para mabawasan naman pagtaas ng baha dito sa aming lugar. Kasi yearly talaga, inabaha talaga kami dito sa Tatalon. Malaking tulong yun sa inyo? Oo, malaking tulong sa amin yun. Sana naman, hindi naman kami mabaha. May habang 758 meters ang proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 482 million pesos. Inaasahang makukumpleto ito sa May 31. Kasabay ng mga pagpapatupad ng mga proyekto kontra baha, tuloy din ang pagtutok ng pamahalaan sa mga isyu ng korupsyon sa flood control projects. Gagawin natin yung trabaho natin para mapanagot sa tulong ng Ombudsman at ng DOJ. Nakita nyo na naman, itong mga nakaraan, dahan-dahan nagagabas na ng DOJ at ni Ombudsman ng mga kaso. So tuloy-tuloy ang cooperation natin doon. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.